Malalaman na nga natin ang second medical test dito kay Abando pagkatapos ng paunang medical treatment sa kanya kung may improvement na ba at kung makakabalik nga ba ito kaagad sa paglalaro ng basketball sa loob ng isang buwan na recovery. Pwede rin na baka mas mahigit sa isang buwan ang recovery time ni Abando. Nakalagay niya dito na magkakaroon si Renz Abando ng second round test pagkatapos ng 10 araw at tinitignan nga rin ng mga doktor ang reaksyon ng katawan ni Abando sa paunang lunas o treatment na ginawa ng mga doktor dito kay Lakay. Sana nga lang at minor fractures lang talaga ang natamo ni Renz Abando at maganda ang resulta ng second test niya pagkatapos ng mga paunang treatment na ginawa sa kanya. Nabanggit nga rin ng kampo ni Abando na titignan nila ang pagsasampa ng kaso laban dito kay Unuwaku at sa palagay nga natin ay pwedeng matuloy ito depende na rin sa resulta ng second test ni Lakay. Kung lumabas na talagang malaki ang negative impact ng ginawa ni Unuwaku na dirty play at matatagalan ang recovery ni Abando ay pwedeng kasuhan nga nila itong si Unuwaku dahil na rin sa pwedeng naging isang career-ending injury ang natamo ni Lakay dahil sa malinaw na dirty play ni Chinanu Unuwaku. 10 days ang kakailanganin ng mga doktor bago ang second test at sana gumana rin ang paunang treatment dito kay Abando at maganda ang resulta ng kanyang second test. Update naman tayo dito sa strong group ng Pilipinas at hindi nga biro ang ilan sa kanilang mga player dahil maglalaro nga dito sina Dwight Howard, Andre Blatche, Andre Robertson at mga experienced player ang mga ito mula sa NBA. Makakasama pa nila itong si Mackenzie Moore na isang player na malawak ang experience sa international competition at marami-rami rin ang nakuha niyang parangal sa paglalaro ng basketball. Ibang klase kapag pinagsabay-sabay ang mga players na ito. Sentro si Blatche, power forward si Dwight Howard, 6'7 na small forward at 6'6 na point guard shooting guard. Magiging exciting nga ang Dubai International Basketball Championship dahil na rin sa mga solid players ang maglalaro para sa team ng Strong Group Pilipinas. Coach Brian Corjan nga rin ng Australia ang magiging consultant ng Strong Group Pilipinas at mula sa coaching staff hanggang sa mga players ay bigatin ang mga nandito. Justin Brownlee nga sana ang makakasama ni na Andre Blatche, Dwight Howard at Andre Robertson kung pumayag lang ang mga organizers na pwede itong makapaglaro at pwedeng out nga sana itong si Mackenzie Moore, ang dating import ng Talk and Text, pero dahil na rin sa hindi pinayagan ng mga organizers na makapaglaro itong si Brownlee ay out na nga muna ito at hindi pa makakapaglaro para sa Strong Group Pilipinas. Sa January 19 to 28 na nga ang laro ng Dubai International Basketball Championship at posible na magka-record ang lineup ng Strong Group at maging unbeatable nga sila sa ligang ito. Balik KBL tayo at nagawa ni na Bilangel at Andrew Nicholson na manalo laban sa team ng Anyang at narito nga rin ang mga plays ni Bilangel sa game na ito. First 2 points ni Bilangel, isang pull-up floater ang kanyang ginawa. Maganda ang kanilang umpisa sa game na ito laban sa team ng Anyang na walang Abando. Next play natin, magandang depensa ng Daegu Gas Corporation sa play na ito. Mintis ang tira ng Anyang, nakuha ni Bilangel ang rebound. Opensa na ngayon ng Daegu. Maganda ang galaw ni Bilangel, nakahanap ng space sa corner. Tumira ng 3, pasok. Daegu Gas Corporation umaangat na rin sa score at nakakadikit sa team ng Anyang bago nila ito malamangan. Nagpaulan ng 3 sa Bilangel sa second quarter at sa play na ito maganda ang depensa ng Anyang. Yun nga lang, mas naging maganda ang balanse at release ni Bilangel sa bola kaya naman kahit na meron itong defender ay pumasok pa rin ang kanyang tira sa 3-point area. Ganun pa rin ang resulta sa play na ito, merong defender si Bilangel pero mas maganda talaga ang bitaw niya sa bola sa quarter na ito. Pasok na naman ang tira sa 3, dikit na sila ng score sa team ng Anyang. Assist naman ang nagawa ni Bilangel sa play na ito at tuluyan na ngang nakakalamang ang Daegu sa second quarter at dito rin sa quarter na ito nagsimulang maiwan ang team ng Anyang sa score. Third quarter play natin, Bilangel nakakuha ng rebound sa play na ito at nasundan pa ito ng fourth quarter play ni Bilangel. Isang steal ang kanyang nagawa, natambakan ang team ng Anyang sa game na ito at palaging ganito na nga ang nangyayari sa kanila, nakakauna at nakakasabay sila sa unang parte ng laro pero biglang napag-iiwanan sa score habang progressing ang oras natin sa laro. Last play ni Bilangel, natapos niya ang kanyang laro laban sa team ng Anyang sa pamamagitan ng free throws. Waiting tayo ngayon sa resulta ng second test ni Abando pagkatapos ng mga paunang lunas na ginawa sa kanya at sana nag-improve nga ang kanyang kondisyon at minor fracture lang talaga ang kanyang natamo. Ang maganda nga ay wala itong bali sa katawan at posible na abutin nga rin ng isang buwan bago makabalik itong si Lakay sa paglalaro ng basketball.